Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo kong Sumainyo ang kapayapaan. Ang paghahari ng Amay, hindi katulad ng paghahari ng tao sa lupa. Ang paghahari niya'y pangkabuuan sa sanlibutan, hindi bilang lamang kung saan dako at may hangganan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Sa buong panahong nabubuhay ang nilalang, siya lamang ang may taglay niyon at wala nang iba pang nilalang, sa lupa lamang ang siyang bumuhay. Mga minamahal, pagharian kayong lubos, mapuspos kayong lubos, mapangunahan kayong lubos, makaunawa kayong lubos, makadama kayong lubos, makatanggap kayong lubos, at mapatotohanang sa inyo'y totoo siyang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ang habilin po sa akin ay magulat ako ng karampot. Magbahagi po ako ng kakarampot upang hindi kayo magkasala. Siguro po pagtatakhan nyo kung bakit nakasarado ngayon ang CR dito sa gilid. Subalit nandoon po si Caps Eloy na tagapaglinis doon, na pinaupo ko po siya doon. Parang gwardiya siya doon, para siyang janitor doon, na wala naman pong bayad, walang sweldo. Upang kung mayroon pong magsi-CR, ay maibigay po sa inyong susi, paumanhin po. Hindi po kami nagdadamot, hindi po kami maramot, kaya lang po humihingi kami sa inyo ng habag at awa. Pumarito kayo, hinahanap nyo ang kagalingan, kayong mga may sakit. Ano po ba ang gusto ng Ama? Hindi po ba't ang layo niya'y matutunan ninyo na makilala siya at madama? Paano pong nararamdaman ng Diyos kung hindi mo nakikita yung malasakit sa kapwa mo at di mo nadarama yung malasakit ng kapwa mo? Ilang pong beses ko po bang ipapaliwanag sa inyo, iuulat sa inyo, na walang bayad dito, walang sweldo ang mga naglilingkod dito. At wala rin naman pong hinihingi sa inyo kahit na 5 bingi. Ngayon, magpasalamat po tayo sa Panginoon at nang dahil siya ang may kaloob sa gawain ito, siya pong nagbibigay ng kaparaanan para sa lahat ng kailangan. May magandang loob na nagbibigay po ng kusang loob, katulad ng mga lingkod, mga alagad na may kakayahan, mga anghel na sugo sa amin na hindi naman po ang mga pasyente. Mga Caps na tulong-tulong po, na pinagkakaisa kung paano ang marapat. Na ako po ba'y walang hiya? Na hindi na marunong mahiya sa kanila? Kung mayroon lang po ako, hindi ko pa hintulutang magkagastos ang sino man.
Totoong-totoo po. Di ko naman po kailangang yumaman, kaya ako naglingkod eh. Kaya wala naman po akong pakinabang sa mga pinaglilingkuran ko. At maging ang mga lagad, mga kaps, wala rin pong pakinabang. Kundi isa-isa lang po na nagsusumikap makatalim at makasunod. Katulad po ng mga kaps, wala po silang hinihingin pang gasolina. Wala po akong bibigay. Kaya yan po ang nakakaiyak. Kung didibdibin ko, titigil na po ako. Ayoko na po. Sapagkat ilang taon na po na gayon na lamang ang pananaw sa iyo ng kapwa mo. Ngunit bakit po hindi ko magawang tumigil? Sa tuwing nanghihina ang kalooban ko na parang nanlalamig ako na ayoko na, may darating pong mensahe sa akin na anak, kung tutulad ka sa kapwa mo, nanlalamig, nanghihina, na nanghihinawa sa paglilingkod, sino ang totoong makukuha ko? Na paglilingkuran ng kapwa niyang patutoong mahal niya ako. Anak, ang alalahanin mo yung mga nakikinabang na nakikilalay ako. Hindi yung nakinabang na hindi nila ako nadama. Totoong-totoo po. Ang alalahanin mo, anak, yung mga isusugo kong tumatanggap ng totoo at nadama nila'y ako. Hindi yung mga taong nakikinabang, hindi nila madama kung sino ang pinakinabangan nila. Bakit po pinasarado ko? Nakakaawa naman po, Kaps na yan. Pagdating niya dito, nakamotor siya. Buti nga po, hindi siya natatangay ng mga kamag-anak namin eh. Ang totoo po niyan eh. Ang ibang kamag-anak namin, pinangangalanan kaming baliw si Raulo. At ano daw yung kalokohang ginagawa namin na ito? Mayroon nga po akong pinsan eh, pinagsabihan na, nako, ano yan ka ang kalokohan yung ginagawa na yan? Ako po, ano yung kabaliwan ko? Bakit daw tinalikuran ko yung aking hanap buhay? Masakit po yun kung didibdibin. Ngunit di po ako nasaktan. Dahil ang kalooban ko'y iba po ang binigay ng Diyos. Ngayon po, masaya ako naglilingkod. Masaya kaming naglilingkod. Ngunit wag naman po kaming palungkutin. Hindi po kami matatangay ng paggapi ng demonyo. Kaya lamang po nais naming magpakatotoo sa inyo. At nais po naming iulat nang baka naman po kayo'y magnilay. Bagamat hindi po kayong mga gumawa niyon, sasabihin yung hindi, para hindi naman po ulit-ulitin na lamang. Pagka umaga po, wawalisan na yung buong paligid. Hanggang dyan sa labas. Alam nyo po, pag alis nyo, ang makikita mo dyan, balat ng kende. Dumi ng paa, kahit po walang tsinelas, yung bakas po ng paa. Ayan po, kitang-kita. Bakas po yan ng paa, walang tsinelas. Paano pa kung puno ng tsinelas dito sa dambana? Wala naman po kaming hinihingi kahit 5 panglinis man lang dito. Dinadaw ni pa po yan ng mga alagad. Unay sasabunan, pagkatapos winalis. Tapos po daw ni, pupunasan niyang silya niyan, isa-isa hanggang dito. Hanggang doon sa likod. Yan pong CR dito sa banyusan. Kinikis-kis po yan. Pag alis po doon sa banyusan, may tubig, barado. Bakit? Yung libag na pumapasok doon, yung buhok. Sino po kumakaw-kaw niyan para alisin po yaong bara? Hindi naman po nila sasabihin sa akin yan dahil sila nang gumagawa niya. Wawalisan po buong paligid. Ito pong CR na ito, CR din, 2, CR doon, 1. Marami pong nakiki-CR. Pare-parehas na marumi yan. Kanina po, ako'y nagtungo doon. Sabi ko, Kaps, pasensya ka na. Buhusan mo nga ako ng Clorox. Ito po ginagamit ko po. Hindi nakukuha ka ako yan. Pag hindi nakakuha ko yan natanggal, maninikit na uli, katulad nung tinanggal na CR. Bakit po naman nagagawa nating mag-CR ng marumi?
Alam niyo po, ang tunay na taong malinis, ang gusto niya ay malinis ang CR. Yan po ang pinaka number 1. Malinis ang CR. Yung pagpasok mo'y wala kang maamoy na panghe. Yung pagpasok mo'y hindi mo nasisingot yung panghe. Ilan po kayo? Kaya nga dinagdagan ng CR. Sa patnubay ng Ama. Kaya ang hirap po yung talsikan pag dumumi. May talsik sa gilid. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko kakayanin. Yung pong pampers o napkin, mayroon naman pong basurahan. Ibilot naman po ninyo yung napkin ninyo. Tanda ng hindi baboy. Hindi po kababuyan. Ibilot naman po ninyo, itupin ninyo yung napkin bago nyo naman ilagay. O ibalot yung papel nang hindi nakabulantad. Lalaki po naglilinis doon, makita mo may dugo. Pampers ng bata, may dumi. Ihi. Masyado naman pong basura na kami rito. Alam niyo po, minsan naisip ko, kapayapaan ang buhay ko dati. Tahimik ang pamilya ko. Masaya kaming mag-anak, na namumuhay ng normal. Namumuhay po kami ng payapa, simple kami, hindi kami mayaman, pero hindi kami ganito buhay. Nagkaganito po buhay ko sa paglilingkod. Kaya nga iba, kung Diyos ka pinaglilingkuran yan, ba't ganyan ang buhay? Pero wala po akong lungkot, masaya ako. Nararamdaman tayo at naririnig ng Ama, masaya po ako. Bakit? Sapagkat sabi ko sa Panginoon, kung ang ikaliligtas po ng marami, itong ginagawa ko na binagagawa mo sa akin, tatanggapin ko po buong kababaan, sapagkat iniba mo isip ko. Kung ang ikagagaling po ng marami, itong pag-aatas mo'y gagawin ko, dahil dito po ako maligaya. Paano naman pong nagmamahalan at nagkakaisa niyan, kundi naman po marunong umunawa ang bawat isa? Huwag naman po ang kapakanan lamang ninyo, ang gustuhin ninyo. Yung pakinabang lang. Ang kapakanan din po ng mga naglilingkod sa inyo. Ang pakinabang din naman ng inyong mga naglilingkod ay makita naman ninyo at maalala. Opo, hindi po namin tinatatwa. Tinutulungan kami. Sapagkat hindi naman po uusad itong gawain ito kung walang tumulong sa akin. Ngunit hindi po kami naningil at di kami nangingilak. Lalong hindi ako nagpasabi sa ganon, sa ganyan, bigyan mo kami. Sapagkat yun ang habilin sa akin, hindi ako pababayaan. Natutupad naman po, kaya masaya ako naglilingkod. Ngunit paano naman po kung puro ang kailangan lamang ninyo ang gusto nyong makuha at ang kailangan namin di nyo inaalam? Paano naman po kung ang kayo'y gusto nyong masyahan at kami ayaw nyo namang aliwin? Ano po ba kaaliwan nating lahat? Yaong tayo nagkakaisa at nagmamahalan tayo dahil sa Panginoon, dahil sa Ama. Tama po ba? Wag naman pong isumbat na kami binigyan ng kende. Hindi man po ako nakakatikim niyan kahit isa. Kayo rin po ang nakikinabang. Hindi po ako nakakatikim ng kende. Maliban, pag may lakad kami, may candy ba kayo dyan nung alay? Pengingan pa isa. At yung mga naiipon po ng kabiyak ng puso, pag may naka-abroad o nag-a-abroad, pinadadala po namin para pakinabangan nila. Hindi rin kami kumakain. Sana naman po, huwag niyong isiping nagmamagaling at huwag niyo rin pong isiping nanunumbat. Huwag niyo rin pong isiping nanghihinawa na, kundi isipin niyo po, maawa kayo sa amin. Bakit po? Talaga pong nakita ko ang katotohanan, mahirap maglingkod sa kabanalan. Napakahirap po. Ang sabi ko nga sa Ama, kung pwede na akong maging banal, na ako'y titigil na sa gawain ganito at mananalangin na lang po ako, gawin na lang na gayon. Ngunit ang sabi niya, nasaan anak ang tinanggap mo kung mag-isa ka lamang? Paano mapapakilala?
paano mapapaabot sa iba't ibang dako ang salita ko't gawa ko? Kahirap po niyang tanong na yan. Mga minamahal, sabi ko nga sa mga lagad ko, sabi ko kay Mother, palitan na lang ako. Palitan nila ako. At ako naman ang uupo dito. At tagapakinig na lang ako at magpapupuspos na lang ako. Pero alam niyo po, sa tuwing may darating na gayon, may pinakikita ang Panginoon na totoong siya pinaglilingkuran. Ang oras ng pagtulog, katulad po kagabi, inabot ng alas 12 ang mga mapanikit chapter. Di ako rin po hanggang ganong oras gising. At may sasagutin ka pa. Ang mga nasa malayo naghahanap ng kalinga. Gusto man lang nila'y marinig ang tinig mo kahit ka sandali makausap ka nila sa cellphone, sa Viber, sa Skype, sa Facebook. Pero ang lungkot po noon, kumisan tinatawagan nila ako sa Facebook, papatayin ko po, sasabihin ko, pasensya na anak, di ako makakasagot. Ako'y nagmamadali, may gagawin pa. Tsaka na lang, kung kalooban ng Ama, mag-miss call ka uli, sasagutin ko. Kapag nakita nilang, naka-online po ako. Kung minsan di ko naman po napapatay, di ako nakakapag-log out. Kaya may mga miss call kumisan. Sa Viber, sa Skype, hindi ko po ito pinapaliwanag sa inyo para humanga kayo o dili kaya ay magmagaling sa inyo. Totoo po ang aking sinasabi. Hindi lang po kayo ang pinoproblema at di lang kayo ang mga dumudulog. Hindi lang po kayo ang aking paglilingkuran, marami po. Iba't ibang problema ang dinudulog, hinahain. Iba't iba po. Kaya ang sabi ko, kung nandyan ka, Kaps, magbata ka. Makikita mo ngayon kung sinong salaula. Patawad po. Sapagkat bago po gamitin yan, malinis. May basahan pa, may tabo, may tubig. Sabi nga po sa akin nung isang tagasunod, Apo, ba't di po kayo magpabayad? Kada isang ihi, may bayad. Nako, yung wala nga bayad, nachichismis kami, yung pang may bayad. Kahit naman po saan sila magpunta, may bayad po. Sa simbahan nga po kang magaganda, may bayad. Yung iba, pag private, may pang-public. Totoo po yan. May pang-public, may private. Yung walang babayad, doon sila sa public. Yung may pambayad at sosyal, may aircon ang gusto, doon sa private. Buhay po ba ang Diyos? At kahit na hindi mayaman, hindi magandang buhay, dahil maselan, may 10 piso siya, doon na rin siya sa private dahil mabango. Tama po ba? Ganun po ba ang gusto ng Ama, ang wala kang alamin kundi ang sayo? Yan po ba ang gusto ng Ama, ang magkaroon ka ng makasariling layunin? Ang hindi ka magmalasakit sa kapwa mo? Ang hindi mo alamin ang masakit sa kapwa mo? Paano po? Nagtatanong ang iba, paano silang nabubuhay? Paano ekang kuryente? Paano? Hindi naman nagbigay. Ang daming tinanong. Hindi naman po namin tatanggapin, lalo na bago ka palang pasyente, ano sinusuhulan mo kami? At pag hindi ka gumaling, ay susumbat mo. Hindi po ganun Binigay ng libre, pamahagi ng libre, ngunit may pangako ang Diyos. May karapatan kaming makinabang sa mga nag-aani dahil sa Kanya. Kaya't sinabi namang maliwanag, hindi lalagpas sa daliri ko ang magiging anghel na isusugo sa akin at magpahanggang ngayon. Mula nang mawalan po ako ng hanap buhay, mula nang pinatigil kong magtrabaho ang asawa ko, hindi pa po lumagpas sa aking mga paa at kamay ang daliri na ito. Hindi lumagpas sa mga daliri kong ito ang mga anghel ko. Ang tinatawag pong anghel yung minamalasakitan kami lagi, naaalala kami, at sila po ang nagpupursigi at sila po yung nag-iisip kung anong magagawa sa amin. Yung hindi kami susumbatan, yung hindi bibilangin,
yung hindi kami kinukwentahan, sapagkat kami rin hindi nagbibilang ng aming ginagawa, sapagkat kami rin hindi kami nagsusuri ng aming nagawa, sapagkat hindi rin kami gumawa dahil kami ay nagpapabayad lang, kundi totoo. Nawa naman po'y may pandama kayo. Pinagtatawanan kami ng iba dahil hindi nila kami maunawaan sa aming nararamdaman. Nasusumbatan kami ng iba dahil hindi nila ginagawang totoo yung kaloob-looban ng Ama ang nararamdaman nila. Subalit, pakatandaan po ninyo, kung totoong kaparehas namin ang paglilingkod tapat at totoo sa Ama, maunawaan nila kami. Sapagkat wala pong makagagawa ng ganito. Hindi po kayang gawin ng tao ang ganito. Pakatandaan po ninyo, kaya nga't yung iba'y tumutugot ng maglingkod dahil walang pakinabang. Dahil maraming problema. Dahil walang pamasahe ang katwiran. Sige nga po, kung hindi po ba pagtitibayin ang kalooban mo at kaisipan, kaya nga po yung ibang dahilan, hindi ako magpapakamatay dyan dahil hindi naman sinabi ka ng Diyos magpakamatay ka sa paglilingkod. Kaya po kung ganun ang katwiran, sino pa maglilingkod sa inyo araw-araw? Di wala na po. Tama po ba? Wala na po. Sapagkat wala nga magpapakamatay sa kapwa-tao niya. Ngunit at pasubali, kapag ang isip mo'y Ama at ang puso mo'y siya, nananawagan siya sa iyo na hindi mo mapigilan. Ano sinasabi niya? Anak, tumalima ka, tumalima ka, tumalima ka. Kanino po yung salita na yan? Sa demonyo ba yan? Anak, sundin mo'y ako. Patotohanan mong ako'y sumasayo at ang gawa ko'y tupdin mo, wag ang kapwa mo pakinggan mo. Sapagkat kung kapwa mo'y hindi ka makatutupad, sapagkat ang tao ay tao at ang tao'y walang alam kundi sariling damdamin. Paano po? Kung minsan nakapagtatanong ako, hindi ba maka-Diyos kayo? Hindi ba ang Diyos ang nasa sa inyo? Hindi ba ang Diyos ay alam ninyong mahimala, mahiwaga? Bakit di nyo mapaniwalaan ang hiwaga at himala? Paano po? Paano mga mahal na kapatid ko kay Kristo? Paano mga minamahal na kapatid ko sa Ama? Kung tunay po tayong magkakapatid sa Ama at Kristo, magkakaunawaan po tayo. Sapagkat iisang espiritu tayo. Ngunit, yan po ang patotoong hindi tayo isang espiritu kapag hindi po tayo nagkakaunawaan. Dahil hindi po ninyo maunawaan ang aming gampanin at hindi nyo maramdaman ang aming ginagawa. Ngunit, kapag ang gampanin ninyo at gampanin namin katulad ng sa inyo at sa amin, sinisigurado ko po, hindi nyo isiping mayabang yan, nagyayabang lang, hindi totoo yun. Hindi naman po pwedeng nagsalita ka, hindi narinig ng Diyos. Kaya matapang ko po at matibay kung sinasabi ito, naririnig tayo ng Diyos. Mahirap magyabang sa Diyos. Mahirap magmagaling sa Diyos. Mahirap yung magsabi kang mabait ka, hindi naman pala. Mahirap sabihin yung nagpapakatotoo ka, hindi naman pala. Kasinungalingan sa Diyos lahat yan. Ayaw ko po na magsabing kasinungalingan. Sapagkat walang malilihim sa Diyos. Ngayon, kung makadaing sa iyo yung tao sa problema niya, parang bigat na bigat, ikaw ba'y wala? Ang gusto'y malutas sa problema niya, hindi niya inalam, ikaw tao lamang, may problema ka rin. At kapag hindi nalutas ang problema niya dahil kulang siya sa pananalig at pananampalataya, sa iyo niya ipadadagan. Sa inyo niya isisisi. Sasabihin niya, bakit sinabi ng Espiritu, ba't di nangyari? Ay, sino may kasalanan? Minsan man ay hindi kayo ibubuyo at sasabihin na, manalig kayo doon, manalig kayo dahil sa paghahangad, pag-iimbot. Hindi po. Ang totoo po niyan, hindi ko naman pangarap na ang mayaman at yumaman. Kundi ang pangarap ko yumaman sa pananampalataya at maligtas ang aking kaluluwa. Ang totoo po niyan, hindi naman lahat ng tumutungo rito ay nakikipagtotoo. Ang iba'y nagsusuri lamang. Hinahanap lamang nila kung anong makukuha nila. Kung totoo ba? Kung makakakatanggap ba sila?
hindi naman po kailangan maglokohan. At hindi po kailangan pasakitan ng loob. Ang kailangan po natin magkaisa tayo kay Kristo. Ang kailangan po natin mapakita nating totoo tayo. Kaya nga't sinabing maliwanag. Kaya lang ba masasabi mong pinagpala ka ng Diyos? Mahal ka ng Diyos dahil marami kang biyaya? Hindi. Hindi ibig sabihin hindi kami mahal ng Diyos. Wala kaming biyaya. Hindi kami yumayaman. Hindi kami umuunlad ng buhay. Aba, hindi na po kami maglilingkod kundi ang Diyos. Hindi na. Sino magpapakasakit? Sino? Magpapakasakit ka dahil sa kapwa mo? Hindi, katangahan yon. Nagpapakasakit ka dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Lahat po ng nagtutungo ritong naglilingkod dahil sa Diyos. Hindi dahil sa tao. Sapagkat, kung ang uunawain mo lamang ay ang gawa ng kapwa mo, mahihirapan ka. Ngunit unawain mo ang ginagawa ng Diyos, magagaanan ka. Kaya lamang po kami nakakausad, nakakasadsyad, at nakapaglilingkod araw-araw. Hindi namin tinitingnan kung anong nawawala sa amin. Ang tinitingnan namin kung ano binibigay ng Diyos sa amin. Hindi namin sinasabing bakit yun, bakit yan, bakit ire. Sapagkat kapag ganon, hindi na po ako maglilingkod. Bakit? Bakit? Kung sasabihin nyo, nagkakasakit kayo, kami rin. Ngunit matibay ang aming pananalig at pananampalataya sa Diyos, kami umaasa. Kaya naman nakakamta namin ang aming kagalingan. Ang lakas ng aming katawan ay napakahalaga. Yun po ang totoo niyan. Yung napuyat ka man, napagalman ang katawan mo, may lakas ang katawan mo, may sigla ang katawan mo, at payapa ang isip mo. Yun po ang pinakamahalagang kayamanan ko na ngayon at ng mga totoong naglilingkod. Hindi na nakatuon sa bagay ang isip mo. Hindi na nakatuon sa pangsanlibutan ng isip mo. Nakatuon na ang isip mo sa biyaya at pagpapala na pang-espiritual. Yun ang patotoo. Ng Diyos ay sumasayo. Mga minamahal, kaya nga't walang magbabata. Maliban isinuko ang sarili, maliban nagpakababa, sapagkat nadarama mo siya sa puso mo. Damang-dama mo siya, kung bakit nga ba, wala ka namang napapala sa kapwa mo, ba't naglilingkod ka? Bakit nga ba? Ngunit, isang buhay na patotoo ang Diyos sa mga ginagawa niyang kahiwagaan. Paano mo siya napapatutuhan ng buhay? Halimbawa, alam mong may kailangan ka, alam mong gusto mong makita ang bagay na yan, ngunit nahirapan ka maghanap, manahimik ka, manalangin ka, tumupad ka sa Kanya. Sa hindi mo namamalayan, hindi mo naman hinahanap na, doon makikita mo, nandun lang pala. Yun ang hiwagang pagkilos ng Diyos. Ano pa? Halimbawa, nagbukas ka ng gatas mo. Ay, mauubos na pala ito. Ngunit alam kong mahiwaga ang Diyos. Yung kahiwagaan niyang hindi ka naman humingi, hindi ka naman dumulog, hindi ka naman nagbilin, wala namang pinagsabihan ka, bakit may pinadala sa'yo? Yaon ang kahiwagaang sinasabi ng Diyos. Yaong kumikilos siya ng hindi mo namamalayan. Ano pa? Yaong pagtitibayin niya ang sarili mo, yung isip at damdamin mo, manalig ka anak, gagaling siya sa pamamagitan lang nito. Sa pamamagitan lang nito. Katulad mo. Yan ang hiwaga ng Diyos. Kahit tagal mong nakasaklay, kahit tagal mong hindi makalakad na mag-isa, kahit tagal mong tutumba-tumba, hindi ka maaring maglakad nang hindi ka magsasaklay, tutumba ka. Tama ba ga? Ano ang naging hiwaga ng Diyos sa'yo? Yung ngayon naglalakad kang mag-isa na walang saklay, na hindi ka tutumba, maliban itulak ka dahil hindi ka patunay na matibay at umiksi na yung isang paa mo. Dahil sa katagalan.
May ginawa siya sa'yo. At yan ang dahilan kung ba't naglilingkod ang isang apo kunching. Hindi dahil may bayad, hindi dahil binagpapala, hindi dahil nakikinabang. Wala ka namang binayad ni singkumbingi, di baga? Oh, ibig sabihin, nakinabang ka sa libreng binigay, kung mamahalin mo ito'y buong buhay pakikinabangan mo na. Yung magtiwala ka, yung manalig ka, ang Diyos pala'y gumagawa ng himala. Ang Diyos pala'y gumagawa ng hiwaga. Ang hirap sa tao, kapag hiniling niya at hindi ibinigay, sasabihin na hindi pala totoo. Sabi ng ama, suriin mo sarili mo, anak. Ang gawain ko ba hindi totoo o ikaw ang hindi totoo? Ganon kasimple ang pagsusuri. Kapag may hinihiling kayo na hindi ninyo natatanggap sa dakong ito, suriin nyo sarili nyo. Totoo ba kayong nagpunta rito at nagpakatotoo ba kayo? Suriin ninyo ba't wala kayong nadama? Tapat ba ang puso nyo? At yan ang totoo. May ginagawa ka bang mabuti sa kapwa mo? O gumagawa ka ng mabuti, wala ka bang lihim na ginagawang masama sa kapwa mo? Baka nagpapakita ka ng gilas, baka nagpapakita ka ng maganda, subalit may lihim ka namang ginagawang masama sa kapwa mo na hindi nila alam. Kasalanan mo rin yan, parusa'y daratan. Buhay ba nga ma? Suriin ninyo, baka nagpapakabait ka sa ilan, sa iba naman ay nagpapakasama ka. Ang nagpapakabuting nila lang, ayaw niya nang may napipinsalang kapwa, ayaw niya nang may naaapi, at ayaw niyang may sinasaktan siya. Ngunit, ang taong nananakit, nag-iisip ng masama at naghahatol sa kapwa. Hindi pa rin bale, kahit hatulan ka, paratangan ka, pagbintangan ka, dahil ang Diyos mong tinatawagan na iisa kayo ng masama at ikay nagpapakabuti, siya ang huwahatol sa inyong dalawa. Buhay ba nga ma? Ganon lang kasimple ang buhay. Kaya't yung naghahanap ng kabanalan, nakatuon ang isip niya sa pagpapakabanal. Paano ka naman magiging banal kung wala ka makakaharap na kapwa at ikaw lang mag-isa? Paano mo masusukat ang sarili mo at matutarok ang damdamin mo kung di ka na magagalit, kung wala kang makakausap na masamang tao? Doon ka nga sinusukat ng Ama. Doon sa taong masama na yon na hindi ka natangay sa kanya at lumisya ka. Dahil ang Diyos Ama mo'y nasa puso mo. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuran, nasasabi ang tunay na mabuti sa pananampalatayang matapat. Ngayon, kung nagpapakatapat at nagpapakatotoo ang kapwa mo, halimbawa, isa rito, nagpapakatotoo, mayroon naman sumisira at naninira. Masasabi bang totoo ba ito? Hindi. Sapagkat walang makababatid niyan kung totoo siya at hindi ang Ama lamang. Ngunit kayong mga nakakasaksit, nakikita, hindi nyo alam kung totoo nga siya. Pag nagbilang tao ang tao'y lahat marupok, lahat mahina, lahat mag-iisip ng hindi tama. Lalo na kung niloloko ka na lang ng kapwa mo. Makapag-iisip kang, bakit ganun siya, bakit ganyan, bakit ganun, nagpapakatotoo ka, ba't ginaganyan ka? Ngunit kapag dumatalang espiritu, anak, nagpakatotoo ka man at niloloko ka ng kahit na sino, narito ako nakatindig para sa'yo. Yan ang nagpapalakas ng kalooban kapag nagpapakatotoo ka. Yaong magsasabi sa iyong, anak, hindi man totoo sinasabi ng kapwa mo, ngunit ako'y tapat at totoo. May nagawa man sila ng hindi dapat sa iyo, ako'y asahan mo sapagkat walang taong buong panahon ang kanya ang mapangyayari niya. Kundi darating din ang takda, matatapos din ang kalokohan ng loko-loko. Matatapos ang kasamaan ng masama. Matatapos ang ginagawa ng lahat ng di tama, sapagkat ang di lamang natatapos ay ang aking gawa. Pakatandaan ninyo, mga minamahal ko. Kaya, kung lahat ay nagtitiwala at naniniwala, gagawa ng tama, magsasabi ng mabuti, mag-aathika ng katama-tamang gawa. At kapag naman nag-adhika ka ng tamang gawa at nagmithi ka ng kabutihan, hindi mo magagawang ang kapwa mo'y pahirapan mo. Sapagkat may malasakit ka sa kanya. Sino ba naman taong mag-ahaplos-haplos sa inyo?
para kayo naman ay dampian ng palad nito. Wala. Kaya nagaganap ang kayo dinadampian ng palad dahil hindi ang katauhang yaon ang nag-aatas, kundi may nag-aatas at katawan ay inaatasan. Yaon ang totoo, kung bilang tao hindi kayo dadampian ng palad, hindi kayo hahawakan, sapagkat hindi mimithiing maghaplos ng libag at hindi mimithiing mag-ihip ng sugat, hindi mimithiing daitihan ng balat na naglalagkit. Tandaan ninyo, ang lahat ng ito'y nagagawa ng isang katauhan o ng mga katauhang gumaganap nito dahil hindi sila sa pagkatao, kundi pagkatao nila'y ginagamit, ngunit hindi ang pagkatao ang umiiral at nananaig. Kaya nga, diyan mo makikita ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, kung lahat nga'y magmamatwid at mangangatwiran, tsaka na lamang ako papasok, tsaka na lang ako pupunta ron. Ang araw ko'y ganyan, ang araw ko'y ganon. Kung lahat kayo'y ganon, ang katwiran ninyo, sino pang nakaupo ngayon dito? Kaya, diyan nasusukat ang matibay ang loob na pinagkaloob ng Ama at naroon sa puso niya'y Ama, hinahanap niya ang salita niya upang mapakinggan at hinahanap ang aral niya. Sapagkat patutoong siya ang nararamdaman, siya ang naghahari sa isipan, hindi niya pinanghihinayangan ang bawat araw niya na gumastos siya, na masahe siya, naglahad siya ng pera, dili kaya iniwan ang oras niya sa tahanan, sa kabuhayan, sa kung saan. Sapagkat ang maghapon dito ay di kayo maghapon. Ilang oras lamang kayo naririto. Anong oras kayong aalis sa tahanan ninyo? At ano ang gagawin ninyo? Kaya ginagawa iyon dahil hinahandog mo ang sarili mo sa Ama mo. Kaya ginagawa mo yun dahil hinahandog mo ang sarili mo sa Kristo mo. Kaya ginagawa mo yun, hinahandog mo ang Espiritu na nasa sa iyo. Ngayon, anong yahandog mo nga kung wala nga sa iyo ang Espiritu? Di ba't manghihinayang ka? Di ba't magbibilang ka? Di ba't manghahawak ka pa ng kapwa mo? Sasabihin mo, ay hindi dapat siyang araw-araw naglilingkod. Mga minamahal ko, pakatanda ninyo. Kung lahat ng tao ay yaon ang isip at damdamin, sinungaling ba ang Ama mo? Sinungaling ba ang Diyos mo? Hindi siya sinungaling. Kaya't dapat mong tuparin ang kanyang sinasabi, halika anak ko, tumalimak at sumunod sa akin. Paano kang sumunod sa kanya kung hindi mo ginagawa ang kanya? Ano ba ang gusto niya? Ilang oras ang maghapon? 12 oras. 12 oras ka bang naririto? Ilang oras ang maghapon? 12 oras. 12 oras ka bang naglingkod? Subalit, paano mabubusog ang kaluluwa mo? Paano lalakas ang espiritu mo? Paano titibay ang katawan mo kung ang katauhan mo nga ay nag-iisa at walang kasama? At nang may sumama, hindi na mabuting espiritu at masama na. Mga minamahal, ang palatandaang Diyos, espiritu'y sumasa katauhan, nagmamalasakit sa kapwa, minamahal ang kapwa, inaantabayan ang kapwa, at hindi lang ang sarili niyang dinudulog, kundi uunahin ang kapwa, pangkatapos ay kanya. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, parang utang na loob pa ni Apo Kunching. Magsyam kayo. Malayo po sa amin. Gusto namang gumali. Magsyam kayo, hanggang kailan po ba? Para bagang pag nagbalik siya ay may bayad sila. Para bagang kapag nagbalik sila ay makikinabang siya. Wala. Kundi para magtibay kayo at may makantan. O sulong, kung lahat ng pasyente araw-araw sasabihin instant healing,
Araw-araw wala kayo rito lahat. At ano ang patotoo? Ang wika ng Ama. Yan ang katotohanan, anak. Hambing kayo sa 10 ketongin. Ilan ang nagbalik? Ikaw, kaya naririto ka pa, gusto mo pang tumibay na tumibay pa ang iyong paa. Yun ang totoo nun, anak. Ikaw, kaya naririto ka pa, gusto mong lumakas na lumakas ka pa sa kabila ng may iba kang sakit. Ngunit, kung mismo naramdaman nyo na walang-wala na, wala na rin kayo rito. At di kayo babalik para makinig lang ng mensahe at puspusin ng Espiritu ang katawan nyo. Sino ngayon ang tama? Si Kunching ba'y mali? Kung mali si Constancia, wala nang tama. Pakatandaan ninyo. Kung mali ang sinasambit ng bibig ni Constancia, wala nang totoo. Ngunit, patototohanan ko sa inyo, yaon ang mundo, yaon ang tao. Kaya't, sa laksang bilang, ilan ang palagay nyo na paroroon? Bakit anong pakialam ni Constancia nga sa buhay nyo? Kung siya nga ay magbibilang tao, ngunit ako'y may pakialam sa inyo. Ano ang nais ko? Maituwid kayo sa tamang daan at tumahak ng mainam. Matanglawan kayo upang di madimlan, magliwanag ang isipan o naway kamtan. Lumakas kayo, hindi humihina ang pananalig at pananampalataya. Makatamo kayo, hindi lamang pangkatawan, kundi pangkaluluwa at espiritu nyo'y magsilakas pawa. Ano ngayon ang nasa ko? Ano naman ang layon nyo? Magkaiba nga tayo kaya't di nyo mawawaan ito. Ngunit kung magkaisa nga tayo'y unawang-unawa nyo, kaya't magagawa nyong matigib ng galak ang puso nyo. At siyon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kapag dumulog kayo at pagdakay pinagpala, masayang-masaya at maligayang puso nyo. Ngunit kapag hindi at pagdakay magbata ang tinuran sa inyo, anong pagbabatae ka? Mga minamahal, sino nga ang masasala? Sino nga ang maliliglig? Sino nga ang mapipinpin? Sino nga? Sino nga? Tugunin nyo ang tugon sa sarili nyo mismo. Sapagkat kung kilala kayo ng Ama, nakikilala nyo rin ang sarili nyo. At siyaon ang pawang katotohanan. Kung kilala kayo ng Ama, kilala nyo rin ang sarili nyo. Hindi kayo abnormal, mentally retarded, para sabihin nyong di nyo alam. Alam nyo ginagawa nyo, alam nyo sinasabi nyo, alam nyo laman ang isip nyo, alaman-laman ang puso nyo. Kayo mismo ang tumugon. Kaisa ba kayo? Hindi na ako tutudlo pa. Kayo mismo'y sarilinin ninyo, tanungin ang sarili nyo. Kaisa ko nga ba kayo, mga mahal ko? Kung kaisa ko kayo, magmamahalan tayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Malubos ang galak nyo, pangunaway kamtin nyo, matibay na muog, sandigan ay Ama, nasaan siya sa inyo, apuhapin sa puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, manampalataya kayong tapat na ang mabuti ang matatanggap. Manalig kayong matapat na kayo'y may mabuting magaganap. Subalit huwag kayong tanong ng tanong at huwag kayong mapangatwiran, kundi ang sabihin ninyo, Ama kami kahabagan. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, yaon ang patuto, nagpapasakit kayo ng kapwa nyo, ngunit ayaw nyong magpakasakit. Nagpapapasan kayo sa kapwa nyo, ngunit ayaw nyong magpasan.
magpasan muna kayo nang maramdaman nyo ang pinapasan ng kapwa nyo. Hindi kayo makakadama sa pinapasan ng kapwa nyo kung di kayo magpapasan din. Pakatandaan ninyo, mga iniibig ko, hindi kayo makakabata sa pinapasan ng kapwa nyo at di nyo maunawa ng kapwa nyo kung di nyo binabataring tulad nilang nagbabata ang pasanin ninyo. Ang gusto nyo'y gumaan ang pasanin nyo, pinapapasan nyo sa kapwa nyo. Ngunit ang nagpapasa na may walang malasakit kayo. Ginanap na ito ng aking pagkatao. Tinupad ko na ito sa mundong ito. Ngunit magpahanggang ngayon bang sa espiritu ko'y gayon ang gagawin nyo sa taong kinalulugdan? Hindi na marapat. Sapagkat kung kapwa may pagmamahal kayo, magmamalasakit din kayo sa kanya. Kung totoo kayo'y gagawin nyo rin ang tama at tumpak para malugod ako, wika nga ng Ama sa inyo. Hindi lamang siyang dapat kalugdan, maging kayo'y dapat malugod ang Ama sa mabuting ginagawa nyo at iniisip para sa kapwa nyo. Ngayon, kung isa lamang ang kalulugdan, yaong mabuting ginagawa, kumusta kayo at saan ang kaluluwa nyo? Kaya't mithiin din ninyong malugod ang Ama, maging ganap siya sa inyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, paanong mawawawa ng taong hindi nakakaunawa ang tinuturan ko? Kaya't siya unang patutoong kilala nyo ang tinatawagan nyo, nararamdaman ng puso nyo ang hirap na tinatawid nito. Hindi lamang kayo ang magmamalasakit sa sarili nyo, kundi dapat malasakitan nyo rin ang kapwa nyo. Sapagkat yaon ang patuto, kilala nyong Ama, kinilala nyong tinatawagan nyong Panginoon, at ang Espiritu namin ang sumasa inyo, ang masakit sa inyo'y huwag nyong gagawin sa kapwa nyo. Upang tamuhin ninyo ang pagpapala na may galak kayo sa kalooban, matutunan ninyo ang tama, gawin ninyo ang marapat, mithin nyo ang dapat. Doon, di nyo namamalayan. Ang inyong pinapasang mabigat, gumagaan. Ang inyong tinatahak na dilim, lumiliwanag. Ang inyong tinutunguhang mahirap ay napaluwag. Mga mahal, magnilay, magbulay kayo, magtanto, kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino ngang magpapakasakit sa inyo? Sino nga? Hindi kapwa ninyo, sapagkat walang makababata sa inyo. Hindi taong tulad nyo, sapagkat di kayo pagtitiisan. Hindi kayo'y pagsasakripisyo, kundi ang aking espiritu at ang katauhang tumanggap na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Habang may gusto kayo, nasasabi nyo ang mabuti. Kapag kinamtan nyo na, wala na kayong pakialam sa nagmabuti sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Suriin nyo ngayon ang sinambit ko. May tuturan ba ito ng babaeng Constancia ang pangalan? Saan niya hinugot na katalinuhan? At paano niya ito nabaybayat na pagtugma-tugma sa inyo? Yaw ng patotoo, ang gumamit sa kanya, yaw nangusap sa inyo, at ang nangungusap sa inyo, yaw dapat tingnan, pagmasdan at damhin ang mabuting gawa, kilalanin mabuting salita, nang magkaisa't maging ganap na makakilala kayo sa Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ako nagagalit. Ngunit marapat ako magsambit ng pawang katotohanan at totoong mga aral.
Kung kayo'y aaliwin ko't uutuin ko naman, ngunit kapahamakan ng inyong kaluluwa'y sinapit. Anong napala ninyo sa aking pagbibiro? Anong napala ninyo sa aking pagtatawa? Pagpapatawa kong hindi totoo. Kailan may di ko gagawin yaon, sapagkat di ako sinungaling tulad ng tao. Kaya't ang pawang katotohanan ng wiwikain ko at ang nakikipagtotoo'y tatanggapin ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, hindi lamang puso ninyo ang dapat nyong aliwin, mag-aliw din kayo ng kapwa nyo, upang masabing ang inaliw nyo'y gagantihan ko ng higit ibayong kaaliwan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? May tatanong po ba kayo? Nakakagalit po ba ang mensahe ng Diyos? Kung nasa katotohanan po kayo, sabi niya unawang-unawa niyo. Kahit napakasama ng ugali mo, kapag tinanggap mo ng Diyos, mapagbabago yan. Totoo po yan kasi may takot ka na sa Kanya Hindi ka na makasarili. Iisipin mo na yung kapakanan ng kapwa mo kapag nasa Kanya ka. Kaya kapag iniisip mo kapakanan ng kapwa mo, masaya ang puso mo. Tama po ba? Halimbawa, hinirang kang lingkod. Wala ka namang nagagawang mabuti sa kapwa mo, mabait ka nga, nakatahimik ka nga, dasal ka ng dasal. Wala ka namang nagawa para sa Kanya. Wala ka namang ginawa para sa Ama. Anong nasilbi ng binigay sa'yo? Meron po ba? Kaya gamitin mo yan at makinabang ang kapwa mo. Pakikinabangan mo rin ito sa takdang panahon mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tulad mo, ang sabi mo nga, paggising mo sa umaga, napakalayo na nang naabot ng pananaw mong maliwanag at nakaririnig na yung tenga mo. Sino nagbigay nun? Si Kuncheng. Hindi. Yan ang tao. Dapat sinusuri ang nagagawa sa kanya. Hindi. Ang sinusuri lang kung ano kukunin pa niya. Ang hinahanap niya lang yung matatanggap pa niya. Hindi ganon. Dapat, nang makatanggap ka, isipin mo kung paano mo pamamahagi ito. At nang masaya kang namamahagi, isipin mo kung paano pa gagawin mo upang lalo kang sumaya. Hindi May hangganan. May bilang. At mayroong pamimili. Hindi ganun ang gusto ng Ama. Ang gusto ng Ama, ilaganap mo, ipamahagi mo, ang tumanggap ay sa Kanya at sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang totoong lingkod, etong nasa isip nila. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya't maliwanag ang sinabi, huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Yun ang tama. Mapatibay ang kagandahang loob ng Diyos sa puso mo. Hindi yung kung ano-anong turo ng kapwa mo, mali naman ito. May sariling pang-sariling adhikain.
Alam mo naman yan. Kung sasabihin mo, naglilingkod po ako. Tama, naglilingkod ka. Ano naman ba ginagawa sa'yo ng Diyos? Hindi ba yung pinaglilingkod mo'y galing din sa Kanya? Hindi ka naman maglilingkod kung di Kanya pinaglilingkod, di ba? Sa makatwid, ang mga binabahagi mo ay paglilingkod, galing sa Kanya yon. Ngayon, patutuhanan mong galing nga sa Kanya. Anong pamamaraan? Mabuti, pinakikinabangan, at hindi ka kunwarian, pagpapaimbabaw. Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya't kapag ang Ama ang nagbigay, wala kang pipiliin, wala kang tatangi, lahat paglilingkuran mo. Ngunit, sa lahat mo namang pinaglilingkuran, hindi lahat sa iyo totoo yan. Nakahanda ka dapat dyan. Sapagkat ang totoo namang nagpapakatotoo, yung nag-ata sa iyo at nagbigay sa iyo, kaya ka naglingkod. Kaya naman, dahil totoo tapat naman ang pinaglilingkuran mo, anong mangyayari sa iyo? Sa kabila ng mga kapwa mong pinaglingkuran na hindi natuwa sa iyo, na hindi ka tinanggap, na hindi naniwala, baliwala ito sa iyo. Masaya ka dahil ang umaaliw sa iyo ay ang Ama mo. Ang nagbibigay silbit kabuluhan ng buhay mo ay ang Ama mo. Ang nagtatawid sa iyo ay ang Ama mo. Ang pumapatnubay sa iyo ay ang Ama mo. Kaya anong nawala sa iyo? Yaon ang pawang katotohanan, kaya't pinatitibay ng Ama ang kalooban, pinatatatag ng Ama ang kaisipan, upang maramdaman ng mga pinaglilingkod niya, siya'y totoo sa kanila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't, ang mga nagpapakatotoo at nagpapakatibay, dumarating din ang pagkatao upang pagmasdan ng Ama kung sila'y matatangay sa tao. At nang dahil may takot ka naman at nagkatakot na ang nagpapakatotoo, habang nanghihinay sasabihin, Diyos ko, ayoko matangay. Pangunahan niyo po ako at pagharian. Turuan mo ako ng marapat kong gawin at nararapat kong sabihin. Hindi sila tumatalaga sa sarili nila at hindi sila umaasa sa sarili nila, kundi umaasa sila sa Ama upang ang Ama ang magbigay sa kanila ng dapat nilang gawin, ng dapat nilang sabihin. Mga mahal, walang magaling. Maraming nagmamagaling. Walang matalino, lahat ay bahagi lamang. Walang nagpapagaling, instrumento lamang ang mga nakapagpagaling. Walang manggagamot na totoo, maliban ang pinagmula ng buhay sa pangalang Heso Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Ama ang pinagmula ng buhay, Anak ang binigay kagalingan, Espiritu Santo, liwanag ng buhay. Tao, halina kayo, namnamin, suriin, bulayin, pagnilayan, damhin ang aking katapatan at pagiging makatotohanan. Bilang tao'y di gagawin ito, bilang tao'y di tutop din ito, bilang tao'y walang magagawa sa inyo, hindi nyo nakita, may nagawa ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, Espiritong walang laban ang tao. Ngunit ikaw tao, minamahal ka, binibigyan ka ng laban upang makalaban ka sa sanlibutan at sa pangkatauhan mong sariling damdamin, sariling kaisipan at kapwa mo mga sayo'y nanlilibak, nang aaway, nang huhusga, nagtatawa, humahamak, kumukutya, sapagkat ang Ama mo'y buhay sa iyong piling. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Minsan, sabi nga sa isang pasyente, kanina, ay pauwi na kako kita. Pagka ganyan ka, naririto ka nga kako. Ang isip mo naman ay wala rito. Ang isip mo yun na kanino? Kumusta na kayo mga anak ko? Ang asawa ko, kaya ba't ganyan? Ba't kaya ganon? Ang isipin mo na lang kung paano ka gagaling. Ang isipin mo kaya ka naririto ay nagpapagamot para gumaling. Kaya po yung isang pasyenteng dito na namin pinatutulog, kahit text siya ng text sa akin, Apo, tawagan mo ako, Apo, gusto kong pumunta. Hindi ko na sinagot. Kinupkup kita rito ng ilang linggo. Walang napala ka, wala kang napagtibay. Pagpapabalikin kitang muli, gayon din naman ang sarili mo. Anong nagawa ko sa iyo? Tama na, hindi na. Hindi ko na po sinagot. Bakit po? Hindi sa ayaw ko? Hindi po sa nanghinayang ako? Nanghihinawa ako? Kundi, pinaglingkuran ng mga alagad na naririto. Ang sabi ko'y mahalin. Ang sabi ko'y huwag nilang pagtrabahuhin. At kung ano pagkain dyan, pagkain. Ang sabi ko'y huwag mo isipin ang mga anak mo, huwag kang laging umiiyak para hindi ka na-stress, hindi ka nalulungkot, hindi ka na makatulog ka, para hindi ka manghina, makatulog ka, lumakas ka. Anong laban ng cancer cells mo niyan? Kung mahina ang immune system bodies mo dahil di ka nakakatulog, dahil nalulungkot ka, dahil nag-aalala ka, anong panlaban ng cancer cells mo? Ang immune system bodies mo, paano mamamatay ang mga cancer cells na nabuhay? Lagi kang malungkot, lagi kang umiiyak, lagi kang nag-iisip. Anong magagawa ko sa iyo niyan? Pumunta ka na lang ako sa doktor. Baka maibigay sila sa iyo. Ang paggagamot po dito ay pagtitibay. Kaya kailangan magtibay ang pananalig nyo. Minsan lalapit sa iyo. Ba't po kaya yung mata ko hindi na nagliwanag? Lumalabo po. Nung malakas ka kako, sinabi ko sa iyo, pangalagaan mo yung mata mo dahil tumataas ang diabetes mo. Pag tumungo sa mga ugat mo sa mata at nagbara, lalabo mata mo. Pag mong pa-laser, baka pumutok. O dili kayo lalong may nagbara. Nakinig ba? Pagkatapos nang bulag na sasabihin, Apo Kunching, bakit? Abay, wala na ako magagawa sa'yo kako. Ano po gusto niyo, magic? Hindi naman po ko, Diyos. Nakikiusap lang din ako sa Diyos. At kung hindi naman po siya ang maghahari, hindi rin po ako manggagamot. Aba, ano namang malay ko sa sakit nyo? Katulad mo. Anong malay ko sa sakit mo, kundi binahagi? Subalit, mula nang unang tumuntong ka sa dambanang ito, hindi ka na sininok. Yun ang hiwaga ng Diyos sa'yo. Dapat nakita mo yon. Dapat damhin mo yon. Pinakamahirap yata ang sumisinok. Parang hindi na matapos-tapos, baka mamatay ka na. Pero nawala yon. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Dapat makita yun ng tao. Hindi yung, hindi pa po ako lubos magaling May ginawa na nga sa'yo para maniwala ka Katulad mo, sinabi sa'yo, bumalik ka sa doktor mo, dito na lang po. Sige, manalig ka. Kapag natanggal ng pusa ang NGT mo, ibig sabihin, may pag-asa ka. Natanggal kusa. At tumayo ka nga. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos mo? Wala pa rin ba? Dahil hindi ka pa lumalakad. Yan ang tao. Subukang maglakad na rin ng diretso at matikas malakas. Ilang araw lang wala na. Ibig sabihin na po, Kunching, kaya pinatatagal mo para may pumupunta pa dito? Hindi ako.
Dahil kung ako, araw-araw gusto ko, masaya kayo, magaling na kayo araw-araw. At kapag ginawa naman ng Ama yon, umalis man yung pinagaling ngayon, mababalita sa buong daigdig, kahit na malayo, pupuntahan ito. Ngunit ba't hindi ginagawa? Sapagkat ginawa na yan sa panahon ng Kristo. Pinagaling ang maraming may sakit, hindi nakilala ang Ama. Hindi natanggap ang Ama, kundi sinuri pa ang Kristo at pinagtawanan, hinamak. At kung sino ang mga napagaling na iba, sila pa rin ang nagsasabi na nasulsulan. Pako sa krus, pako sa krus, pako sa krus. Di ba alam ng Ama yan? Alam lahat yan ng Ama. Dito sa dakong ito, kung minsan may pinakita ng kahiwagaan at marami nang napakita dahil lang sa salita ng tao, kung ano-ano na ang mga sinabi, natangay na sa damdaming tao, ay kung nakilala mo bang totoo ang Diyos mo, ba't ganyan ka? Di ba dapat hindi ka natangay sa ganon? Sapagkat nakita mong mga hiwaga at naramdaman mong may Diyos ka. Ngunit anong nangyari? Walang pagkabula, natupad ang nasa banal na aklat. Pinatotohanan lamang sa inyo ang naglingkod noon at naglilingkod ngayon dito ay isa. Ngunit dahil kabahagi lamang, karampot lamang nakaloob, hindi nyo makikita yung katulad sa panahon na buhay bilang Jesus. Ngunit, ang Espiritong binahagi noon sa mga apostol at ang mga hinirang ng mga apostol na binahaginan at ang mga nabuhay pa noon sa panahon nila at mga namatay na ngayon at ng mga nabuhay ngayon at nangabubuhay pang babahaginan at ang lahat ng totoong binahaginan, isang Espiritu ang tinanggap. Tao, kung totoo kayong matalino sa Espiritu, batid niyong tinuran ko, sumay niyong kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yaw ng patotoo, pasaling-saling lahi ni Abraham sa isang panuntunan at kalooban, sa isang Espiritong banal, maraming mababahaginan, ngunit nasa tao kong tapat na tumanggap. Hindi nyo maaring gamitin ang pangalan ng Ama at di nyo maaring sambitin, Ama ko, Ama ko, Ama ko, ngunit wala palang katotohanan sapagkat hindi siya maaring dayain at lokohin. Kaya't manapa, tinanggap nyo'y Ama, kamtin nyo'y Ama, magpakatotoo kayo sa Ama man din tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi si Kunching ang naglilikom sa inyo, hindi si Kunching ang nagpaabot sa iba't ibang dako ng gawain ito, hindi si Kunching ang lumikom ng mga hinirang, hindi si Kunching ang tumutupad araw-araw para kayo'y gamutin, aralan, kundi katawan ni Kunching ay ginamit lamang. Kung magkagayon, kung nakatanggap kayo, naramdaman nyo ang tinanggap ni Kunching, ay naramdaman nyo rin sa sarili ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, na buhay sa tuwina, aral mo'y nilathala ko na. Tigibin mo ng galak ang iyong mga anak, na tuwirang ikaw ang tinanggap. Ikaw lamang Ama, ang nasa ko't layon ko. Sino nga ang gagawa nito? Binago ko't ibinaba ko ang aking himig at tono.
upang mawika ko sa inyo. Sino nga tao ang aabot ng gawa ako? Yamang kayo'y naririto, naisin niyong kamtin ako, at madamang ganap ninyo. Paano nga ang wika ko? Ano nga bang salita ko? Natantuing marapat ng isipan nyo. Yamang amay inyong bahagi ng buhay ay sa Kanya lamang. Di ba't ninyo nararamdaman, natatarok na tuwiran yung Kanyang alay? O aking mga mahal, magbulay at magnilay, magtanto kayong lubos sa aking ginampanan. Paano nga mawiwikat, hindi masisintunado itong awiting sa aking binigay? Yamang kayo'y naririto, magnilay at magbulay kayo, magtanto tao, sa minimiti ko'y makatanggap kayo. Kung paanong dahilan, tanging Ama lamang, yaon ang katotohanan, nasasangbitin ko sa inyong mga anak niya, na minamahal at tuwirang inalayan. Hinandugan at alay niya'y walang katapusan. Pagbulayan yung lubos, ano ang sa inyo'y dapat kamtan? Mapagtatanto nyo, mawawari nyo pa kung nasa nyong kamtin ito. O aking Ama, yamang naturan ko na ang bahagi mo, na di batid ng anak mong si Constancia bilang tao, na kung paano ay binubuka lamang bibig niya upang alayan mo't bahagi na ng salita mo, at ngayoy sa himig ko't himig na nasa mo'y nagawa ko. O aking Ama, ikaw ang makakasuri, makababati, makalilirip ng lahat ng dapat sa daigdig. Hindi mababatid ng lahat yung nasa mo't ibig, kaya't ang layon mo makabukas sa kanila'y wika mo, o aking Ama. Pupurihin kita, dadakilain ka sa tuwinang alay mo, sa lahat ng dako ng mga anak mo, ang mga nakikinabang at makikinabang natutuo, yan ang nasa mo. Pakinabangan nga nila ang iyong mabuting handog at alay mo, pagkat ang nasa mo at layon sa kanila, makilala ka at madama ang buhay ka. Subalit wika mo, matigas ulo nila, kaya't batid mo rin kung paano, sino ang sayo at sino ang sakin, o aking Ama. Ito ang layon mo, kaya tinutupad ko. Ginampanan naman ang anak mo, subalit batid mo. Kay hirap ng dinaranas niya, huwag namang pahirapan. Tulad ng ako'y nasakitan, di niya kaya. Batid mo ako, pagkat ang wika mo'y isa lamang ako. Kaya ang layon mo, nalayon ko rin ito, palayain mo na siya
Sidla ng tapang pa, higit mong idatan, talinong marapat kung paano maglahad ng tama at tumpak. O aking ama, tunay na hiwaga mo na walang kapantay, noon ngayon't kailanman. O aking ama, naririto sila, iyong suriin, patuloy na masdan iyong kahabagan at iyong kaawaan. Huwag mong naisin na pagdakay iyong parusahan ng mga sutil, kundi iyong bigyan ng paraang magbagong buhay. Gayon ko sila kamahal, o Ama, upang patotohanan gayon ka rin sa kanila. Ngunit sino nga ang sa'yo'y tutulad? Walang-wala wika mo, kaya naman ang wika ko'y turuan mo mga anak mo. Nagpapakatotoo, madama nilang tapang, sidla't ligaya nang makalaban sila sa hamon ng buhay. At gapin mo na ang sumasa kanila na nasa'y agawin, at ikaw mangibabaw, o aking Ama, na tulad kong tinukso rin, subalit di ko nagawang patukso, nang dahil ikaw nga siyang inisip ko. Kaya't timbaga na ako'y naglayon ng marapat sa iyo, na marapat din sa mga anak mo. Kaya naririto iyong mga pinili po, patibayin ang loob, aliwin mo sila at gawin mong matatag. Ang tapat sa iyo'y makasama ko't makanig kung tuwi na ay masidlan ng tapang at tatag. Talino ng sayo ay gawa, o aking Ama, o Ama ko ng lahat, narito sila. Aking sayo'y nilalagak, at ang sayo'y dapat tagumpay ay kamtan, sigabong galak sa kanila ay maging dapat. Hatyo karamalayana, nekarameneyana, nekarameneya Espiritu mo at Espiritu ko'y pinag-isa mo sa anak mo, kaya't tapang ay sinilid, tao'y sayo'y makadama, tumanggap ang marapat, bahaginan mo ang dapat. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko, kung pwede na nga lang ganito na lang gagawin mo maghapon, magdamag, ano? Alam niyo po, kaya ako sumasaya doon sa gayon eh. Kaya ako sumisigla sa, pag nasa pagkatao po ako, katulad niyo rin ako. Nag-iisip ng, ba't ganun, ba't ganyan, ba't ganun, ba't ganun, ba't ganun. Kaya naman, anong ginagawa ko para hindi ako matangay? Luluhod na po ako, mananalangin na po ako, at inihiling ko, Panginoon, ayoko nang mawalay sa iyo. Ayaw ko na pong mawalay sa iyo.
Alam niyo po, kapag pinanaig ko ang pagkatao ko, ang anak ko nagsusumakit magana buhay, nilagnat. Kung ang isipin ko'y para may kitain ng anak ko, papalitan ko muna. Eh, hindi po ako ngayon naglingkod. Ngunit, ang anak ko nagsusumakit, kahit na may lagnat, Mama, pupunta po ako sandali doon at mayroong may magbebenta raw daw po. Nagsusumakit nagsusumikap sa karampot na puhunan na maaring pinagtatawanan, kinukot siya, nililibak ngayon. Dahil, kayan. Yan naman ang tao Pinagtatawanan ng kapwa-tao nilang mahirap, walang kakayahan. Ngunit salamat sa Ama, purihin ang Ama, tunay na pinatototohanan niya po na may sinusugo sa mga anak ko. May binigay po siyang anghel na kapatiran na tinuturuan siya kung paano yung ginagawa ko. Dapat ay gagawin ko sa kanya, may ibang gumaganap. Buhay po ba ang Diyos? Minamalasakitan siya, hindi lamang sa pagkita niya ang hinahangad, kundi para maturuan ang anak ko. Yun ang totoong pagtulong. Yung iba, magtatanong ka sa kanila, lolokohin ka pa dahil iniisip nila baka magbenta pa sa'yo, no? Pero sa kanya po hindi. Tinuturo pa paano, ito gawin mo, ganito. Abay, napakadalang po ng taong ganon. Hindi makasarili. Bakit po? Nagmula po ako dun Yung kapwa mo mismo ang hindi totoong magsabi sa'yo. Dahil, siyempre, magtatanong ka ng presyo para magkaisa kayo. Ay, hindi naman sasabihin ng totoo. Bakit? Dahil baka maagaw ang customer, hindi ko naman po ugaling mangagaw nung panahon na yon. Pero salamat sa Ama, may binigay po siyang totoo sa anak ko na pinagmamalasakitan, titinuring na kapatid, na ang sabi nga ay hanggang sa matuto ka, sige, talagang ganyan lang sa una, daranasin mo yan. Yung ibang may kakayahan, sasabihin sa'yo, ganun, kawawa naman, ganun, wala. Sabi ko po sa anak ko, magtiis sa karampot hanggang sa hindi mo namamalayan, kahabagan ka ng Ama. Mas maganda na yang nagmula ka sa kakaunti na sa marangal pinagmulan, kesa doon sa nagsimula ka ng marami-rami, tapos biglang lumago ng lumago, may mali kang gawa. Yan ang huwag mong gagawin, anak. Sapagkat masarap kainin yaong mula sa tama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, kung mimithin ko, kaya katwiran, iniisip mo anak mo, ako hindi ko iniisip ang anak ko, pero hindi ko pinatatangay ang damdamin ko sa anak ko, baka matangay ako, hindi ako maglilingkod ngayon. Iniisip mo kako asawa mo, iniisip ko rin ang asawa ko, baka pag ganito, di po ba? Iniisip mo yung buhay mo, pag iniisip ko yung buhay ko, hindi na rin ako maglilingkod. Kaya po, pag sinabi niyong, kasi po yung asawa ko, kasi po yung anak ko, kasi po yung magulang ko, kasi po yung kapatid ko, kasi po yung ganito, kasi, ako rin po'y tao. Kung pananaigin ko pong lahat yaon, hindi na po ako maglilingkod. Kung gusto niyong mabuhay, gusto ko rin mabuhay. Kung gusto niyong masenso, gusto ko rin masenso yung pamilya ko. Kung gusto niyong mapayapa, gusto ko rin. Pero ayoko nang magulo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga nung kausap ko kahapon, makaupo nga po. Kaya iniwanan ko Iniwanan ko, hindi ako mananalo sa kanya. At di naman niya maabot. Doon po nakikita yung katotohanan na maka-Diyos ka ba o talagang hindi. Sabi ko ganito, ay, salamat Eka, at nakatakim din ng preskong hangin, sabi niya. Bakit ka ako? Nako, minsan Eka, talagang pag gusto mong ano ka sa Panginoon, marami naman Eka ang tukso. Kako, bakit naman patutukso kaya tinutukso ka pala? Marami sinabi. Binigyan ko siya ng isang talinghaga. Eto kako, may sasample ako sa'yo. Halimbawa kako, sinasalubong ka ng asong ulol. Sasalubungin mo ba para pakagat ka? Nasa Biblia Eka yun Yung Eka.
Ba? Oo nga kako, anong gagawin mo? Sasalubungin mo ba yung asong ulol? Pakakagat ka. Alam mo ka akong ulol? Sabi niya, siyempre, ay, ba't pakakagat ka ba ka? Ano ibig ko sabihin ka ako? Hindi ba ka ako, pag tinutokso kay lumayo ka, sabi ng banal ng Panginoon. Kapag kay tinutokso, nagpatukso ka, nagsabunutan kayo parehas, ay sino sa inyo ang sa Diyos? Hindi, pares kayong wala. Ganun ba ka ako? Hindi mo wala masasagot. Sige ka ako, sayang ang oras ko. Umalis na ako. Minsan, ba't po sinabi ko yun? Sabi niya kasi, nasa Panginoon daw siya. Kaya lang marami nang binaybay. Talaga kang tutoksin ka kung kailan talaga kang gusto mo ano. Kaya ako minsan madalas ako mabarangay aba kako. Bakit nababarangay kay nasa Panginoon ka? Dapat ka ako hindi ka nababarangay, nasa Panginoon ka Mabarangay ka man kako, mag-ayos ka sa barangay pero hindi ka ang inaayos. Gusto ko sabihin ganun Naku po, mahirap talaga. Ano po ibig ko sabihin? May mga tao talaga sasabihin nila maka-Diyos Maka-Diyos ka. Maka-Diyos ka pala, ba't di mo alam ang totoo? Ba't di mo magawa yung tama? Kasimple-simple. Sasalubungin mo ba yung ulol na aso? Ulol nga de salubungin mo yung mabait na aso na hindi ka kakagatin. Tama po ba? Sige. May nagtatakbuhang leon. Sige, mga maka-Diyos, tingnan natin kung maka-Diyos kayo. May nagtatakbuhang mga leon. Ikaw maka-Diyos. Alam mo naman ang leon, hindi mo kaisip yan. Hayop sila Sasabay ka ba tumakbo sa kanila? Haba, hayop ka rin kapag sumabay kang tumakbo sa kanila. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Pag asal hayop ang kapwa mo, pakita mong asal Diyos ka. Huwag kang papatol, huwag kang hindi, magpapagalingan kayo. Sana man napunta yung galing ninyo. Halimbawa, maka-Diyos kayo Sasabihin nyo, maka-Diyos kayo, maka-Diyos kayo, maka-Diyos kayo, maka-Diyos kayo. Magaling kayo sa Biblia. Nagtatagisan kayo ng galing. Gusto ba ng Diyos yan? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, isabuhay mo ang banal na salita niya, huwag mong ipagmagaling na alam mo lahat. Napag-aralan mo na. Minimorya mo na. Ang gusto ng Diyos, hindi ganon. Ang gusto niya sa buhay mo. Tama po ba? Eto pa. Halimbawa, nakikita mo, napakalakas ng hangin. Magsasampay ka pa ba kung alam mo malalaglag yung nilaba mo? Alam mo mayabang ang kapwa mo, ba't makikipagyabangan ka? Tumigil kang hindi mayabang para hindi makita kayabangan mo rin. Ang hirap, mayabang yung isa. Sasabak yung mayabang din. Kaya pareha silang mayabang, walang napili ang Diyos. Pareha silang mayabang. Buhay ba ang Diyos? Isa pa. Halimbawa, naglalakad ang pilay. Ikaw ay diretsong lumakad. Ginaya mo. Sino ang mas matino sa inyong dalawa? Paano kung sa paggaya mo, inatapilok ka, dinapilay ka rin? Kasalanan mo pa. Ganyan ang tao. Gaya-gaya, mapangutya, mapanuya. Kapag sa kanya naman nangyari, matutuwa kaya siya. Kung ayaw mong mangyari sa buhay mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Halimbawa, hinahamak mo ngayon ng kapwa mo. Tanga kayan, tanga. Pero sa kanyang katangahan, maganda na gagawa niya. Ikaw matalino ka, puro kasama ng ginagawa mo. Sinong tanga sa inyong dalawa? Sino? Mga minamahal. Mas matalino yung tanga na gumagawa ng mabuti dahil sa Diyos siya. Kaysa ikaw na matalinong puro masama ginagawa mo, pahamak bandang uli ang kinamtan mo. Buhay ba ang Diyos? Ganun lang.
Napakasimple lang, di ba? O sige. Halimbawa, magaling ang kapwa mo. Ayaw mong patalo, magaling ka sa kanya. Sasabihin mo, mas magaling ako. Eto na, nakipagmagalingan ka. Magkakaiba pala kayo ng galing. Kaya nababalitang magaling siya, iba yung galing niya kaysa sa galing mo. May ginawa siyang mas hindi mo alam. Ang alam mo, lahat ng alam niya, alam mo rin. Napahiya ka ngayon. Ano ibig ko sabihin? Kailanman na hindi pwedeng tularan ang gawa ng Diyos, kundi ang ibabahagi sa iyo, siya lang gagawin mo. Ang ipapatnubay niya ay espiritu niya. Kaya patunayan mong espiritu niyang sumasayo, hindi ang isang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakasimple namang makita niyan. Napakadildil. Sabi nga'y magdildil ka na lang ng asin kaysa kumain ka ng karne. Yung pala naman magka-diabetes daw. Hindi naman po nakakapagdulot ng diabetes ang karne. Kapag sobra, ano dulot dyan? Di bali na lang. Sabi, ay mura lang kahit ito. Mura. Kapag pala double dead. Mahilig ka sa mura. Doon ka, mahal. Ito'y mura. Sasabihin ba sa'yo? Kaya ibinenta yan. Hindi. Sino naloko? Yung bumili ng mahal o bumili ng mura? Mga minamahal, kung gusto nyong mahalin kayo ng Ama, mahalin nyo rin ang salita niya. Mahalin nyo rin ang gawa niya, sapagkat walang kasing halaga ang salita at gawa niya. Huwag nyong isiping nahihirapan kayo. Huwag nyong isiping mahirap ito. Huwag nyong isipin na bakit ganon ang hinahandog nyo. Sapagkat kapag minahal nyo, mamahalin din kayo ng pinagmulan ng salita at gawang mabuti. Kaya kapag sumasay nyo na ang pawang mabuting salita at pawang mabuting gawa, sinong nasisiyahan? Hindi ba kayo rin? O katulad nyo, kung halimbawa narito kayo, hindi nyo naunawaan yung sinasabi, pag-uwi nyo, ganyan rin. Maliban. Diba? O katulad mo. Kung magtititigan lang tayo, may mangyayari ba? May mangyayari kung magtititigan tayo? Meron. Kapag ang Diyos ang tumitig sa iyo, may mangyayari. Ngunit kapag kapwa mo, nagtitigan kayo, baka yung mapag-init ang ulo, ba't mo kayo katinititigan? Ano ibig mong gusto sabihin? Hindi ba? Di ba may taong ganon? Kasama mo kang tumingin, bakit ganyan? Ba't tinitingnan mo ako? Wala namang ibig sabihin. Yung pala, kaya nakakatitig sa kanya, hindi niya kayang igalaw yung mata niya. Pag tumitig siya sa isa, iyo na lang. Siyang nakakagalaw ang mata, hindi niya galawin. O dahil masama ang isip niya, nag-isip siya na hindi maganda. Ba't di niya tinanong? Ba't mo ba ako tinitingnan? Ano ba ibig mo sabihin? Sana nalaman niya, hindi ko may galaw ang mata ko O umalis ka doon, ikaw na nakakagalaw sa mata mo, di ba? Ganun lang kasimple yun, mga minamahal. Simpleng-simple, napakasimple. Kung hindi mabahagi na ng masama ang isip mo, mababahagi na ng mabuti. Ngunit kung mabuti ang isip mo, tandaan ninyo, mabuti ang ganti. Mabuti ginawa mo, mabuti ang kakamtan mo. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kaya, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig
Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, parte-parte, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, parte-parte, umangkin at parte-parte, parte-parte, tanggapin. Bahagi ng buhay, parte-parte, 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 parte-parte. Parte-parte, parte-parte. Parte-parte, 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 parte-parte po, parte-parte, parte-parte. Ay, bang Diyos! Parte-parte, parte-parte, parte-parte. Ito po. Pamigay mo na lang, Cecilia. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Napakahiwaga ng Diyos. Tunay, tapat, wagas ang Diyos. Tandaan po ninyo, kung lahat ng tao'y pag-iisahin lamang ang katotohanan sa puso at isipan, hindi nga po kaya't lahat ay makakadama sa totoong Diyos na buhay. Napakasarap damhin ang Diyos na buhay. Napakasarap mamahay, manahan sa iyong banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, napakahirap. Kumusta yung anak mo? Yan ang hiwaga ng Diyos. Yung pananalig mo, yung pagtitiwala mo, yung matapat na pananalig at pananampalataya mo, may nagagawang maganda. Di po ba? Maliwanag po yung sinabi. Ang totoo po nun yung gawain ito kung wala namang mga ganyang kaganapan mula sa simula, hindi na po ito pagpapatuloy. Kayo ba? Maglilingkod pa kung wala kayo nakikitang hiwaga? Maglilingkod pa ba kayo kung di kayo nakakakita ng himala?
Kung wala ba kayo nararamdaman, kayo'y paparito pa. Gayon kayo, gayon din ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, laban. Nepo? Nepo? Ano? Tumitig ka. Halimbawa, naglalakad ka. Hindi naman sinasadya na patingin sa'yo yung kapwa mo. Natitigan ka. Yung palang natitigan mo, may damdaming hindi maganda sa'yo. Nag-isip na ng hindi maganda. Naku, inirapan ako. Hindi mo naman iniirapan. Sino po may kasalanan? Yung nag-isip na inirapan mo? O yung wala kang alam na ganun ang ginawa mo? Tandaan niyo po, kaya lang sumasama ang tao, yung isip niyang masama. Yung wala naman ba sa hinagap ng isip ng kapwa niya, iniisip niya gayon? Napakamalaki pong kasalanan yan. Hindi po tama yung ganyang pag-uugali, sapagkat habang iniisip mo yung kapwa mo'y ganon at ganyan, hindi ka makalalaya dyan. Buhay ba ang Diyos? Dapat, sa isip at damdamin mo, wala kang iniisip na ganon, na ganon, na ganon, na ganon, na ganon. Patutoong nasa Diyos ka. Ngunit kapag nasa Diyos ka at nag-iisip ka ng ganon, 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 na hindi ka sa Diyos, manlilin lang na espiritu nasa iyo. Yan ang patotoo po. Yan ang isang katotohanan. Kapag ang isip mo'y wala kang iniisip kahit kanino, kung ano, nasa espiritu kang banal. So, balit kapag nag-iisip ka ng kung ano-ano sa kapwa mo, hindi naman totoo. Tandaan po ninyo, mapanlil lang ang espiritong isa. Ngunit ang isang espiritu'y totoo. Kapag ang espiritong totoong nasa sa inyo, walang iniisip kayo ng kung ano-ano. Sapagkat alam nyo, ayaw ng Diyos ang ganon. Buhay ba ang Diyos? Kaya, para mapatag po kayo at maging totoo kayo sa Diyos, alisin nyo yung mga si ganon, si ganon, si ganon, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Tanggapin at hindi po ninyo. Gawin nyo ng lahat ng mabuti, mayroon pang masasabi. Gawin nyo ng lahat ng maganda, may mapipintas pa. Gawin mo ng magpakatotoo, mayroong hindi totoong tao. Magpakatapat ka, mayroong hindi tapat sa iyo. Simple, yan ang totoo. Sapagkat ang Diyos, laging may kakontra. Sino ang kakontra niya? Yung hindi totoo sa Kanya. Sino ang kakampi niya? Yung totoo sa Kanya. Kung magkaisa kayo, di ba't magkakaisa nga kayo? Kaya yan ang pawang totoo na hindi kayo magkakaisa, hindi kayo magkatono. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawa at ganap na liwanag ay manahan sa inyo. Sa gayon, anuman ang inyong ginagawang kaukulang mabuti sa may kalugod-lugod sa pagmamasid niya, at anumang adhikanyong mabuti sa kapwa nyo'y nagdaranas man kayo ng sa palagay nyo'y hirap at nagdurusa kayo, ngunit mabuti ang ginagawa nyo, tandaan nyo, isasadyad pa rin kayo, hahanguin pa rin kayo, at loloobin pa rin magtagumpay kayo dahil ang kabutihan laban ay kasamaan. Kaya't kung nasa kabutihan kayo at totoong mabuti ang layon nyo, hindi pipili kayo ng kapwa nyo, kundi lahat ay pakikitunguhan nyo at lahat ay mamahalin nyo alang-alang sa Ama at sa Anak. Ngayon, kung hindi nakikisa sa inyo at hindi nyo minamahal, wala kayong mararamdaman kundi katauhan. Yaon ang patotoo, ang Ama'y para sa lahat, ang Kristo'y para sa lahat, ang Espiritu Santo'y para sa lahat, kaya dapat ang puso mo'y ibigay mo sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon, paano mo maibibigay yung ayaw sa'yo? Naturalmente, hindi mo maibibigay ito dahil ayaw sa'yo. Paano mo maibibigay kung malayo sa'yo?
Naturalmente, hindi ka makakabahagi sa Kanya at malayo siya sa iyo. Ngunit kapag lumalapit siya sa iyo at nagiging kasama mo, hindi mo ba ito magagawang magkalapit nga kayo? O mga mahal, sabi ng bulol, o mga minamahal, wika ko naman sa inyo, yan ang pawang totoo. Kung ang pagtitibay na ginagawa ng Ama sa inyo at ang binibigay niyang pagsubok kung paano kayo katuto sa bawat isa, kung hindi nagpakatotoo ang ilan, nasubukan nga sila. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, patunayan niyong iisang Ama, isang Kristo, mahalin ang kapwa niyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na po.